Okay, magandang umaga po muli sa inyo lahat. Okay, so yung mga dala ba kayong palaspas? Kasi ngayon po ay naalala nila, no, yung triumphal entry, yung sermon natin last 2 weeks ago yata, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Okay, so last week po natutunan natin na we need to submit and commit ourselves and our lives to God and His Word. No? Yun ang ibig sabihin ng pag-accept ng katotohanan ng Diyos. No? At dapat palagi natin aalalahanin yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. No? Kanina, natutunan yung kanta natin kanina. No? Dapat lagi nating alalahanin yun. No? Yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga kasalanan, no? Na hindi tayo karapat-dapat, no? Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin ay naging karapat-dapat tayo. Dapat nating alalahanin niya pati yung kanyang mga pangako, no? Ang Diyos ay hindi bumabalik sa kanyang pangako sapagkat siya'y hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago. Ayun po ay kanyang attribute at nature. At natutunan din natin na sa araw-araw natin mga buhay, lagi nating alalahanin at isaalang-alang ang kanyang mga salita upang maging gabay natin. Na hindi lang sa loob ng church. Kapag lumabas po tayo, dapat bit-bit natin yung salita ng Diyos na ating naririnig at natututunan. So today, ang ating title ng ating sermon is The Parable of the Tenants. No? Alam ko, very familiar po sa lahat. No? At nasa Mark chapter 12 na po tayo. Verses 1 to 12. No? Mark chapter 12 na tayo. Mahaba-haba na rin yung ating na lakbay. Sabi sa verse 1, and he began to speak. Ito na magbabasa natin. And he began to speak in parables. A man planted a vineyard and put a wall around it, and dug a vat under the winepress, and built a tower, and rented it out to vine growers, and went on a journey. Sa Tagalog po natin ito kunin, no? Kasi parable po ito para maintindihan natin maigi. No? Sabi sa verse 1, at tinuruan ni Jesus sa mga tao sa pamagitan ng mga talinaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. No? Pinabakuran niya ang ubasan, nagpagawa ng pisaan ng ubas, at nagpatayo ng isang mataas na bantayan. Watchtower, no? Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga katiwala at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Meron nagpagawa daw ng, meron daw nagtanim, no? Naggawa ng ubasan, o vineyard. No? Tapos, pinabakuran, no? Tinatin, ang ganda yung pinagawa niya, may bakod. Tapos, at the same time, nagpagawa siya ng pisaan, yung ubas, tapos, lagay pa siya ng watchtower para wala makapasok dun sa vineyard, dun sa gawa sa ubasan. No? Verse 2, and at the harvest time, sa Tagalog pala tayo, no? Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga katiwala ang kanyang parte. So, aani na sila, no? So, kailangan nilang
pinapunta ng may-ari ng ubasan yung kanyang katiwala para kunin yung share niya. Verse 3, ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. O binugbog. Tapos pinauwi pa na walang dala. Diba? Nakita natin kung ano masama itong mga katiwalang ito, no? Verse 4. Tuloy-tuloy tayo. Muling nagsubo ang may-ari ng isa pang alipin. Ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga katiwala. So grabe kasasama yung mga katiwala. No? Hinampas nila sa ulo, nilait-lait pa yung sinugo ng may-ari. Pakalawa yun, no? And he sent another, sa Tagalog, sa English pala tayo, sa Tagalog, nagsugo na naman ng may-ari ng isa pang alipin. Ngunit pinatay naman nila ito. No? Pinatay na, yung una binubugbog lang, ito pinatay na. Ganon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. So napakasama nitong mga ano na ito, no? Mga katiwala. Yung mga tenants. Hindi nagtagal, isa na lang ang natitirang maaaring papuntahin na may-ari. Ang kanyang minamahal na anak. Kaya pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Naubos na yung mga katiwala niya. Yung anak na lang ang pwede niyang ipadala. So, yung anak niya na lang ang itinadala niya. No? Verse 6 yun. No? Verse 7, ngunit nag-usap-usap ang mga katiwala. Ang taong iyan ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang ganap ng mapasa atin ang kanyang mamanahin. Oh, grabe itong mga tao na to, no? Pinakatiwala lang sa kanila yung ubasan. Gusto na nila maging kanila. No, sa panahon natin, maraming ganito, yung mga land grabber. No? Verse 8, kaya sinunggaban nila at pinatay ito. At pagkatapos ay itinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. No? Yung anak ito, no, sinunggaban nila, pinatay, tinapon yung bangkay sa labas ng ubasan. Grabe kasama ang mga utusan ito. Itong mga hindi utusan, yung mga katiwala. No? So, tandaan natin, no, ito ay Tuesday morning, no, ng Holy Week. No? Tuesday pa rin ito, ha. Sa araw ng Tuesday and Wednesday, maraming magaganap, no? Sa ministry at buhay ni Jesus. So, tandaan natin, ito ay Tuesday. Kasi meron ako ipuprove sa inyo na si Jesus namatay Thursday, hindi Friday. Okay, so tandaan natin, no? Sa tuwing gumagamit si Jesus ng parable, ito ay isang teaching na kailangan ang spiritual reality upang maunawaan malalim. Kailangan mo ng spiritual reality para maunawaan mo. Maging yung mga alagad, nung time na ito, minsan hindi nila maunawaan yung parable. No? At nagsimulang gumamit si Jesus ng parable after nung national rejection sa kanya ng Israel, no? Para ang makaunawa na lang ay yung mga pinili. Okay, i-ano natin, no? Para maunawaan natin yung parable. Yung landowner dito, o yung may-ari, no, nagpagawa ng ubasan, siya yung God the Father, ang Diyos Ama. No? Yung landowner o nagpagawa ng ubasan, yung vineyard, yung God the Father, siya yung may-ari. And then yung vineyard o yung ubasan, yun ang Israel. Okay? So para maintindihan natin yung parable, para maunawaan natin ano ba ang pinahahati ni Jesus sa parable na ito.
So, sabi natin kanina, yung vineyard, may bakod, pinalagyan ng bakod, no? May pisaan pa ng ubas, doon sa ubasan mismo, at meron pang watchtower, no? Yung tore na may nagbabantay. So, makikita natin yung ginawang vineyard maayos. No? Maayos. At walang basta-basta makakapasok dahil meron ng watchtower. No? Ganun mag-provide ang Lord. Kompletos recados, ika nga. Walang kulang, minsan sobra pa. No? So, ganun din ang ginawa ng Diyos sa Israel. No? Dinala sila sa saganang lugar. Sa lugar na may matabang lupa. Alam niyo ba na yung mga produkto nila, puro mga giant? No? O meron ako napanood na isang documentary, no, na yung mga produkto ng Israel, malalaki talaga. Kasi pinagpala nga yung kanilang lugar, yung location nila. No, di ba, nung nagsugo si Joshua ng si Moses ng spy, kasama na rin si Joshua, sabi nila, grabe lalaki ng ubas doon, sabi nila, milk and honey, no, pulot gata. Yung lugar daw ng Israel. No? Meron din silang strong tower. No? Sino yung strong tower ng Israel? Ang Diyos mismo. No? Kasi yung Diyos mismo ang nagpo-protect sa kanila. No? Pinagpala ng Diyos sa Israel sa mata ng ibang mga bansa na kapaligid sa kanila. Hanggang ngayon, no, makikita natin na napakaliit lang ng Israel sa mapa. Pero yung mga neighboring countries nila ang lalaki, pero hindi sila makubkob. No? Makikita natin na bagamat sinakop sila, kaya lang naman sila sinasakop dahil yun yung consequence ng disobedience nila sa Diyos. Sinakop sila, tapos palalayain din sila, no? Kasi yung Diyos ang kanilang strong tower, no? Yung tore. Sabi ng Isaiah 5:1 and 2, ang purpose ng vineyard, no? Basahin natin, no? Isaiah 5:1 and 2. Sabi, mayroong ubusan ng aking sinta sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Kaya't ako'y aawit para sa kanya. Inukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna ay nagtayo siya ng isang bantayan. No? So, yung sabihin yung sinasabi ni Jesus, no? Yung parable niya, galing dito, no? Isaiah 5:1 ito. At nagpahukay pa ng batong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya ng kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? So ang purpose ng vineyard o ubasan ay to produce good spiritual fruit. Yung Israel dapat magbunga, no, ng good spiritual fruit. Ano yun? Yung good spiritual fruit. Yun yung godliness and obedience sa law of God. No? Yun ang purpose kung bakit pinili niya yung Israel at dinala niya sa lupang pangako. Ito rin ang ina-expect ng Diyos sa atin. No? Kasi tayo nakakonect na sa Jews, no? Sa Israel tayo connected na, tayo idinagdag, no? Ito rin ina-expect ng Diyos sa atin, na tayo ay mamunga ng godliness and obedience, no? Kaso ang problema, ang na-produce ng Israel, constant rebellion and disobedience. Masyadong reklamador ang Israel. Sa kabila ng ginagawa ng Diyos sa kanila, puro sila reklamo, puro reklamo. No?
tao, ganoon din kung minsan eh. Puro reklamo, puro reklamo. No? Hindi nila nakikita yung ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. O, reklamo ka lang, reklamo. Hindi ka ba nagpapasalamat dahil gigising ka pa sa umaga? O, ganun ng Israel. No, lalo na sa 40 years in wilderness. Grabe ang reklamo nila. Sa kabila ng, talagang yung mga miracles na yun, kung siguro kung ma-experience natin ngayon yun, palagay ko iba yung ating reaksyon, no? Kaya imbis na submission and total dependence ang kanilang bunga, hindi, no? Ang na-produce sa kanila, sabi ni Isaiah, maasim ang lasa kasi constant rebellion and disobedience. E ang tanong, bakit nag-fail ang Israel na mag-produce ng good fruit? Eh kung mataba naman yung lupa, no, mataba ang lupa eh. No, isibihin, pinagpala ng Diyos ang Israel, eh bakit nag-produce ng maasim na bunga? No? Sa binasa natin kanina, sino may kasalanan? Yung mga namamahala o mga manggagawa ng lupain. No, nag-fail sila sa kanilang trabaho. Sino ba itong mga namamahala na ito? At mga manggagawa ito? No? Tandaan natin, ano yung sinundan itong ating text? No, di ba last week, tinanong ng mga religious leaders yung authority ni Jesus. So, sino itong mga tinutukoy ni Jesus ng mga mamamahala at mga manggagawa na ito? Eh, di yung mga religious leaders, yung mga kings, and mga teachers ng Israel. No, hindi nila nagawa yung kanilang trabaho. Sila yung mga taong dapat mag-live sa Israel sa isang righteous living as a nation. Pero kung titignan po natin yung Old Testament, paulit-ulit natin makikita yung lantarang pagwawalang bahala ng mga religious leaders sa mga utos ng Diyos at mga alituntunin. Kaya nga, kung titignan natin yung gospel, lagi silang nire-rebuke ni Jesus. Lagi nire-rebuke ni Jesus yung kanilang maling katuruan. No? Kasi, imbis na mag-submit sila sa Diyos at sa kanyang mga utos, sila ay nagsasubmit sa sarili nilang desires at mga plano. Maging mga kings, no? Maging mga kings. Na-expose yung tunay na laman ng kanilang mga puso. Imbis na ilid nila sa dependence sa Diyos sa mga tao, nilid nila ang mga Israelita sa dependence sa kanila. O sa kanila na nagdidepend ang mga tao kung ano yung sabihin nila. Hindi na yung sinasabi ng Diyos. Kasi nga, di ba, napalitan ng mga traditions. Hanggang ngayon, ganun ang nangyayari sa ating mundo. Yung mga traditions na lang ang ginagawa ng tao, hindi na yung inuutos ng Diyos. Ang tao hindi na bumabasa, ano ba sabi ng Diyos? Hindi, kung ano sabihin ng religious leader. Kagaya ngayon, mag-celebrate kayo ng, ang tawag nila ngayon? Palm Sunday. No? Inuutos ba ng Diyos yan? No, ang dami. Celebrate kayo ng Christmas, mag-celebrate kayo ng All Saints Day, mag-celebrate kayo ng Easter Sunday. Mababasa ba natin yan sa Bible? Iniutos ba ng Diyos yan? I-celebrate natin? At dapat natin sinaselebrate yung ginawa ni Jesus sa cross para tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. Hindi yung i-celebrate yung Valentine's Day. No, napakarami nating celebration.
Di ba? Kasi nga yung mga leaders, yung mga manggagawa, yung mga katiwala, hindi ginawa yung kanilang trabaho, no? Yung sabi ng parable, no? So, nagpatuloy yun, no? Nagpatuloy yung sa napakahabang panahon, yung ganong buhay ng tao. Kaya kinailangan ng Diyos mag-intervene. No, kailangan ng makialam ng Diyos kasi wala hopeless ang tao. Hopeless. Ano tawag natin dyan? Total depravity of men. Hopeless ang tao. Kaya anong ginawa nung may-ari ng ubasan? Wala na siyang maipadala, lahat ang pinadadala niya. Sino yung mga pinadadala niya? Yun yung mga propeta, no? Sa Old Testament. No, lahat ng mga propeta ang pinadadala niya, hindi pinakikinggan. Sometimes pinapatay pa. No, kaya nga si Elijah galit na galit, no? Si Jonas, di ba galit na galit? Ayaw niya nang sumunod. Kasi alam niya ugali ng tao. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sige lang, no? Sige lang. Ngayon, kung ayaw niyo makinig, naubusan na ako ng ipadadala sa inyo, eto na. No? Ipinadala na nung may-ari yung kanyang sarili, anak. No, wala eh. Paulit-ulit na lang eh. Sa kabila ng kasamaan ng mga tao, ipinapakita pa rin ng Diyos yung kanyang mercy and grace. No? Sa mga leaders ng Israel, kaya nga may mga prophet na pinadala, no? Para mag-repent sila. No, mag-repent kayo. Paulit-ulit sinasabi ito ng mga prophets sa mga leaders, sa mga mamamayan ng Israel. Mag-repent kayo, manumbalik kayo sa Diyos. No? Kaya matigas ang ulo nila. Kaya salamat sa Lord, no? Kasi hanggang ngayon, yung mercy and grace na ito ng Diyos pinagkakaloob niya sa tao. No? Hanggang ngayon. No? Kasi kung hindi, ubos ang tao. No? Ubos talaga. Kagaya ngayon, di ba? Ang dami, nasaan ang mga tao ngayon? May mga hawak na dahon ng nyug. No? Kung walang mercy, walang grace, saan pupulutin ng mga tao ngayon? No? Tapos sasabihin pa naman ba, napaka-unfair naman ng Diyos, bakit pinili lang, pumipili lang ng tao? Di ba? Ano ba hindi mainis? Sasabihin pa ng tao, unfair pa ang Diyos. Kaya itong mga religious leaders na to, dahil sa kanilang failure na magbalik loob sa Diyos, ano nangyari? Distraction ang inabot nila. No? Unang-una, sa Old Testament, di ba sinakop sila ng Assyria? Sinakop sila ng Babylon, na-exile sila, 70 years. No? Mababasa natin sa Isaiah chapter 5. Sa time nila Jesus, ano nangyari? Di ba AD 70, bumagsak ang Jerusalem. Yung temple, nawasak. Kasi nga, kailangan parusahan. No? Hanggang ngayon, ganun pa rin ang kahantungan ng tao. Hindi magbabago ang Diyos, no? Pati yung kanyang decree, hindi yan magbabago. Ang tao hanggang ngayon, ang tao kapag hindi nagbalik loob sa Diyos, destruction pa rin naabutin. Eternal destruction. Ano yung eternal destruction? Doon pupunta saan? Dagat-dagatang apoy.
Ay, okay, party time. Linggo, party. Doon tayo sa party. Linggo, tayo swimming. Linggo, punta tayo doon. Okay, magpakasawa ka na. No, kasi kung hindi ka babaguhin ng Diyos, eternal destruction aabutin mo. Susunod na lalangoyan mo, dagat ang apoy. No, hindi alam ng tao yun. Naku, kung alam nila, hindi, ewan ko lang, no? Meron bang tao kayang gugustuhin nyo, napupunta siya sa dagat-dagatang apoy? Kaya kailangan natin ipaalam to sa kanila, no? Hindi pwedeng dito lang tayo sa loob ng church. Kailangan i-share natin kung anong kahantungan ng tao. Hindi pwede upulan tayo dito. Kailangan i-share natin kasi hindi nila alam yun eh. Hindi nila alam yun. Doon sila sa dagat-dagatang apoy pupunta. Kaya dito sa Mark 12, sinasabi ni Jesus na ganoon pa rin ang mga leaders, no, ng Israel mula ng Old Testament times hanggang sa time na ito nila Jesus. Hindi nagbago, ganoon pa rin yung mga religious leaders. At sa pagdating, sabi ng parable, pinadala na yung anak, isa-isang anak, yung bugtong na anak. At pagdating sino yung bugtong na anak, palagay ko naman, kilala natin yun, si Jesus, no? Kaya pagdating ng bugtong na anak, mas lalong naging mabigat yung kalagayan. No? Ultimatum kasi yun. No? Ultimatum yun. Ibig sabihin, eto na, yung sukdulan ng mercy ko. Ayan yung aking anak. Pagkatapos niyan, judgment na. No, judgment na. Kaya bago ipakita yung judgment, bago igagawad yung judgment, ipinakita yung mercy. At tulad ng parable, papatayin nila yung anak. No, papatayin nila. At dahil sa ginawa nilang ito sa may-ari ng ubasan, o kahit kanino, no, hindi lang sa may-ari ng ubasan, kanino man ito mangyari, justice must be served. No, justice must be served. Tayo nga, nababasa lang natin. Naiinis tayo dun sa mga katiwala. Kasi nakikita natin kung gaano sila kasama. No? Justice must be served. Hindi pwedeng walang response yung may-ari. No, kahit tayo man yung may-ari ng ubasan na yon, hindi pwedeng wala tayo response. Meron tayong gagawing response. Lalo na sa Diyos. No? Ang tawag natin doon, God's divine justice. No, God's divine justice. Dahil sa nature ng Diyos, hindi niya pwedeng palagpasin yung injustice na ginawa sa Kanya. No, kapag meron tayong ginawang injustice o hindi makatarungan sa Diyos, hindi niya pwedeng palagpasin yan. Kailangan niya mag-respond, no? Righteously. Yung karapat-dapat. Ganun din sa mga kasalanan natin. Kailangan may justice. No? Hindi pwedeng gawing license yung ating kaligtasan para gumawa ng kasalanan. Merong justice pa rin. No, kaya nga nagtanong si Jesus sa verse 9, tuloy natin yung ating parable. What will be sa Tagalog? Tinanong ni Jesus, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? No? Tinuloy ni Jesus, sabi niya, pupuntahan niya at papatayin ang mga katiwalang iyon at ang ubasan ay pamamahala niya sa iba. No? Sa parallel, no, sa Synoptic Gospel, sa Matthew, yung crowd, ang mga religious leaders, ang sumagot, no?
nalilipunin ng landowner ang mga manggagawa sa ubasan at ipaalaga sa ibang ubasan. Pero dito sa Mark, si Jesus ang nagsabi. Kaya ko sinasabi ito kasi baka mamaya basahin niyo yung Matthew, sabihin niyo bakit iba? No? Sa Mark, si Jesus yung nagsabi. Sa Matthew, yung mga tao. No? Kaya isipin niyo, contradiction o conflict. Sa Bible, walang contradiction o conflict. No? Sabihin, hindi natin naunawaan. Pag nakakita tayo ng contradiction o conflict, sabihin, mali ang ating interpretation o hindi natin naunawaan yung ating binasa. No? So, bakit gano'n? So, totoo na ang crowd ang una nag-response. No? Totoo yun. Pero hindi na yung sinulat ni Mark. O hindi na sinulat ni Mark yun. At dahil yun nga, yung sinagot ng mga tao, inuulit ni Jesus yung response nila, yun ang sinulat ni Mark. No? Okay, ulitin ko ha. Sa Matthew, ang sumagot, mga tao, totoo yun. Pati yung mga leaders. Sila talaga yung sumagot. Pero hindi na sinulat ni Mark yun. And then, pagkasagot nila noon, inuulit ni Jesus yun, ni-rephrase niya. Yun naman ang hindi sinulat ni Matthew, pero si Mark sinulat niya yan. Yun yung nababasa natin ngayon. Kaya walang contradiction. Bakit? Bakit gano'n? Iisipin natin bakit. Bakit hindi pa sinulat ni Mark? O bakit hindi pa sinulat ni Matthew? Di ba? Kasi nga depende sa audience. No? Bawat gospel, iba-iba yung audience. Kaya depende sa audience. Kung ano yung alam ng writer na mahalaga, yun ang sinusulat nila. Kaya nga, 4 yung inilagay na gospel sa ating Bible. No? Para mas maunawaan natin. Kaya dapat, alam natin, nakaparallel tayo palagi. Okay, tuloy natin. Yung response ng mga leaders, personal yun. No? Personal. Bakit natin masasabing personal? Kasi most of them, karamihan sa kanila, mga landowners din. No? Nakaka-relate sila kasi mga landowners, karamihan sa kanila. Kaya sa parable na ito, sa sinabi nila, nakikisimpatya sila doon sa landowner. No? Alam nila eh. Nararamdaman nila habang kinukwento ni Jesus yung parable, nararamdaman nila. Yung nararamdaman ng landowner doon sa parable. Kasi hindi pa nila nare-realize yung full impact na parable. Hindi nila alam na sila yung mga workers na tinutukoy ni Jesus dito. Yung mga religious leaders. Kaya yung isinagot nila, yung judgment nila para sa kanilang sarili. No? Galing ni Jesus, no? Yung response nila. Kaya nga inulit ni Jesus so dapat kailangan patayin ng may-ari yung mga katiwala at ibigay yung ubasan sa iba. No? Kaya inulit ni Jesus kasi yung kanilang judgment para sa sarili nila ito. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng judgment sa kanila, yung punishment, dumating sa kanila. AD 70, destruction ng Jerusalem at Temple. No? Pero matagal, no? Kasi ito, sinabi ni Jesus to, AD 30. Naganap yung punishment, AD 70, after 40 years, no? Minsan kasi, yung consequence ng kasalanan natin, hindi agad-agad. No? Minsan, nakagawa tayo ng kasalanan, ina-expect natin may consequence. Pero parang walang consequence, Parang okay lang, ulitin ko kaya. So, ganun gagawin natin, hindi natin alam, okay? Nakaset yung date niyan. Kung kailan ibibigay ng Lord yung consequence ng kasalanan ginawa mo. No, hindi agad-agad. No, gaya na nangyari dito. Ang tanging sigurado lang, for sure, meron. May consequence. Imposibleng wala. Kasi,
Kung walang consequence, against sa nature ng Diyos yun, na palagpasin ang injustice. Eh, sino yung others? No? Sino yung iba? Tatanungin natin, kilala na natin yung mga manggagawa, yung mga religious leaders. Eh, sino yung iba? No? Siyempre, dahil Jewish si Jesus, no? Mga Jewish pa din, yung iba. Ibibigay sa iba. No, walang iba, kundi yung mga apostles. No? Sa kanila na ibinigay yung responsibilidad sa vineyard, sa mga apostles na. At no hawakan ng mga apostles ang vineyard, mamumunga na yan sila ng sagana. No? Yung mga ubasan, yung ubas, mamumunga na ng sagana yan. Sa pamamahala ng apostol, ano yung natatag? Sa pamamahala ng pastor, ng mga apostol. Yung church, no? Natutag yung church. So, ito yung tinatawag nating church age. At sa church age na ito, kasama yung panahon natin ngayon. No? Kasama na yung panahon natin ngayon, mga Gentiles at mga Jewish remnants. No, yung mga remnants, Jewish remnants kasi yan ngayon, Judaismo pa rin sila. No? Orthodox Judaism. No? Kaya patuloy yung paglago ng church. Verse 10. Sabi pa sa verse 10, sabi ni Jesus, hindi ba't nabasa na ninyo ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. No? Have you not even read the scripture? The stone which the builders rejected, this has become the chief cornerstone. Sinabi ni Jesus yung upcoming death niya. At yung destruction ng generation na ito dahil sa rejection nila sa Kanya. No? At ang sinabi ni Jesus na ito mula to sa awit 118 verse 22 to 23. No? Yung ni-reject na bato, si Jesus yun, at naging cornerstone siya, chief cornerstone, yung pinakakanto ng gusali. No, kasi noon iba ang pagtatayo ng bahay, hindi kagaya ngayon. No? Noon, pag nagtayo sila ng bahay, magsisimula sila sa corner. Yan, yung chief cornerstone na yan. Ganyan yan, no? Tapos dugtong. Pag mahina yung chief cornerstone, mahina yung bahay. No? Kaya yung tinutukoy dito sa awit, galing sa awit 118, 22, 23, naka-prophecy doon si Jesus, na si Jesus ay papatayin at magiging chief cornerstone siya ng ng church. No? Sabi pa ng verse 11, ito'y ginawa ng Panginoon at kahanga-hanga pagmasdan. No? Ito yung plano ng Diyos, kahanga-hanga. No? God's sovereign plan. No? Nasa kabila ng disobedience ng mga tao, sa kabila ng rejection ng mga leaders kay Jesus, darating yung araw na tatanggapin ng Israel 100% or nationally si Jesus. Na si Jesus yung kanilang Messiah. Kaya to, pagkatapos ng 7 years tribulation na itinakda ng mga Diyos para sa mga Israelita. Kaya yung tribulation period, itinakda ng Diyos yan para sa ikabubuti ng mga Israelita, para sila ay magbalik loob sa Diyos nationally. Kaya nga yung church, hindi yan
Hindi niya pwedeng palitan ang Israel gaya ng itinuturo ng iba. No? Hindi niya pwede kasi may distinct plan ang Diyos sa church at may distinct plan ang Diyos sa Israel. Hindi yan pwedeng yung iba kasi tinuturo yung replacement theology, no, na ang church na yung itinatag na church, yun ang ipinalit sa Israel. Wrong, no? Hindi totoo yun, no? Absolutely wrong. Yung theology na yun. No? Kasi, di ba, basahin natin Romans 1:16. Sabi ng Romans 1:16, salvation is for the Jews first, and then for the Gentiles. Maghiwalay. No, hindi naman sinabing yung Jews at saka yung Gentiles, iisa na. No? Sabi, salvation is for the Jews first, and then for the Gentiles. No, walang sino man makakapigil o makakapagbago sa plano ng Diyos. Kasi alam na ng Diyos ang mangyayari mula sa simula hanggang sa wakas. Kaya walang anuman, sino man, o anumang pangyayari ang makapagpapabago sa isipan ng Diyos. Last verse, sabi, 12, nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo, ito na, no, nalaman na nila, kami pala yun. Nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinapatamaan na talinghagang iyon, tinanggahan nilang dakpin si Jesus. Subalit hindi nila ito magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao. Kaya umalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Naligalig yung mga leaders. Kasi nalaman nila na sila pala yung pinapatungkulan ni Jesus sa parabol. No? Nalaman nila. Pero tingnan natin, imbis na repentance, yung response ng mga leaders. No? Kasi dapat natutunan nila sila yun, nalaman nila. No? Ang proper na hini-require ng Lord. Repentance, no? Nalaman mo, ikaw pala yun, masama ka pala. Repentance, pero ano yung naging response nila? Gusto nilang iligpit si Jesus. No? Gusto nila iligpit. Pero dahil nga hindi pa oras, no? Dahil Tuesday pa lang to, hindi pa oras, kaya natakot sila sa crowd. No? Baka mag-people's power. Takot sila sa people's power. Kasi nga, kinikilala ng mga tao na si JP o si John the Baptist ay propeta. At si Jesus ay pinatutunayan din na si JP ay propeta, si John the Baptist. No? Imbis na repentance yung response, gusto pa nila iligpit o patahimikin si Jesus. Ito yung napakadelikado sa isang nagsasabing mananampalataya siya. No? Yung walang conviction to repent. Yun ang problema, no? Yun ang nakakatakot. Na parang baliwala lang kapag nagkasala. Okay lang. Yung hindi ka nakukonvict. Nakakatakot ito. No, kasi, tandaan natin, kasama sa tinanggap nating faith yung repentance. Kaya kung walang repentance, wala tayong natanggap na faith. No? Ano tandaan yun? Kung hindi natin nararamdaman yung repentance, yung need for repentance, delikado. Kailangan natin ipanalangin sa Diyos yan. Lord, bakit ganun hindi ako nakakaramdam ng repentance? Bakit hindi ako nakakaramdam ng conviction? Baka hindi pa talaga tayo na born again. No? Kaya huwag natin tularan ang mga religious leaders na ito. Tanda natin, lahat ito isinulat. Kaya ito isinulat at nababasa natin ngayon to learn from it. Para matutunan natin, natutunan tayo. Yung parable, kaya sinabi ni Jesus, para maunawaan natin. No? Na huwag tayong tutulad sa mga religious leaders. Kung merong ibinigay sa ating trabaho o ministry ang Lord, trabahuhin natin ang maayos. No? Trabahuhin natin ang maayos. Huwag natin gamitin
yung ministry o yung ibibigay na trabaho sa atin ng Diyos para sa ating personal gain. Kung hindi, trabahuin natin para mag-glorify ang Lord. No? Not for personal gain, but to glorify God. No? Kaya nga ang ating pangwakas na quote ay, will you trust God as the eternal one? Or will you place your trust in yourself? So, magtitiwala ka ba sa Diyos bilang ang walang hanggan? O ilalagay mo ba ang iyong tiwala sa iyong sarili? No? Tulad ng mga religious leaders na ito, hindi sila nagtitiwala sa Lord. No? Nagtitiwala sa sarili nila. Kasi, porki sa kanila ay ipinagkatiwala, sila yung mga gawa ng vineyard eh. Porki sa kanila ay pinagkatiwala yung kautusan, yung pagtuturo sa mga Israelita, sa mga tao, ay hindi na sila nagtiwala sa Diyos, kundi sa kanilang sarili na lamang. No? Kadarating tayo part ng vineyard o ng basa ng Diyos. Part tayo. Kaya ang tanong, tayo ba ay namumunga? No, na ini-expect ng Diyos. Tayo ba'y namumunga as God expected? O tulad din tayo ng mga vineyard ng Israel? No? Kaya dapat magtiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang katotohanan. No? Because there is only one truth that has been tried and true. Isa lang ang katotohanan, and that is God's truth. Isa lang, there is only one truth, no? That has been tried and true. That is God's truth. Yung katotohanan mula sa Diyos. Okay?